What's up mga idol? Kume Marshall umaksyon na, permanent ban na si Aram. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Talakayin lang sandali natin ang labanan sa kabilang bracket. Game 3 na din ng Barangay Ginebra at Northport Batang Pier. As usual ay total domination na naman ang ginawa ng Ginebra sa Game 3 ng serye na ito. Dinala nila sa hukay ang Northport, mahigit 30 plus points na naman kasi ang naging tambak sa laban na ito. 3 straight games na ganito kalaki ang tambak, kaya naman mahihirapan na ang Northport makabangon sa hukay. Kaya naman dahil sa pagkapanalo ng Ginebra sa Game 3, isang panalo na lang ang kailangan nila para makapasok sa finals. Hihintayin na lang ang mananalo sa mainit na serye ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine. Samantala, talakayin na natin ang napakainit na laban sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine Elasto Painters. As expected ay magkakaroon ng bounce back game ang Ross, after being down by 0-2 sa serye na ito. Grabeng performance ang pinakita nila, kahit nag-struggle ang ilan sa mga key players nila, nakuha nilang maipanalo ang laban na ito, kaya naman 1-2 na ang serye. Kahit lamang pa din ang TNT ay humahabol na ang Ross. Sa kabilang banda naman, medyo weird ang bakbakan na ito, dahil usually ay magkalaban ang nagkakaroon ng away o sagutan, pero ang nangyari nga ay si Poy Aram at Glenn Cobentin ang nag-away, muntik pa nga magkapisikalan. Ayon kay Cobentin, wala naman daw talaga siyang balak makipag-away, gusto niya lang pigilan si Poy na magreklamo sa mga referee, dahil may isang technical foul na siya, hindi daw kasi pwedeng mawala si Poy sa laban na ito. Kaya naman ayon sa mga fans, mukhang may tama daw sa utak at sakit sa pag-iisip itong si Poy Aram, na kahit mga kakampi niya ay inaaway niya, dapat na daw itong bigyan ng leksyon para naman mag-learn sa mga pagkakamali niya. Ayon naman sa multiple sources, umaksyon na daw ang PBA dito lalo na si Kume Marshall, magkakaroon daw ng investigasyon at posibleng permanent ban na ang ipataw kay Poy Aram, dahil madami na siyang hindi nagawang maganda. Sa tingin ko naman ay dapat na sigurong kausapin si Poy dahil sa mga asal niya, pero wag sanang suspension o ban agad, bigyan muna siya ng chance magbago. Nag-sorry naman siya kinalaunan kaya baka nadala lang ng frustration. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano sa tingin mo ang dapat na parusa kay Poy? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.